Praise the Lord. Hello world. Welcome pong muli sa ating morning tilaok. At ito po si Brother Jomel Asinas ng Sanctuary Church Community Fellowship International. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay, nakikinig sa ating morning tilaok. At ito po ang ating verse for today, Jeremiah 7:23. This is what I told them, obey me, and I will be your God, and you will be my people. Do everything as I say, and all will be well. Ang prayer focus po natin for today is, pray that we live faithfully in the presence and become committed disciple maker, obedient to God, to God's call to reach and disciple the next generation. Let us all pray. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Lord, salamat pong muli sa another day of opportunity na makapamahagi ng iyong banal na salita. Salamat po sa iyong banal na salita na patuloy na magpapaalala muli ngayong umagang ito. At basbasan niyo po ang mensahe, ang talata, ganun din po ang mga puso't isipan ng mga makikinig ngayong araw na to. Salamat po, in Jesus' name, Amen. So, ang mensahe ito pinamagatan ko pong challenge accepted. So, sa pamumuhay po natin para kay Lord, habang binabaybay natin yung journey ng pagiging disciple, ng pagiging believers, ito yung pinakamatinding challenges. Isa sa matinding challenges na na-encounter natin. Ito yung pagsunod sa greatest commission ng ating Panginoon. Yung nagagawa ba natin yung mga pinag-uutos niya? Lalo na sa ganitong panahon na talagang high-tech, may kita natin ang daming distraction, ang daming toxic, kahit hindi na nga tayo lumabas ng bahay, magbukas lang ng cellphone, sa TV, nandyan na yung iba't ibang mga distraction para sa atin. So going back sa scripture na ating nabasa, God said, obey me and I will be your God. Maraming nagsasabi, believers ako, maraming nagsasabi, Christian ako, but the question is, sinusunod ba natin ang pinapagawa ng ating Panginoon? O ginagawa ba natin kung ano man yung mga bilin ng ating Panginoon? So, madaling sabihin na, I love you, Lord. Madaling sabihin na, love natin si Lord. Pero ang tanong, faithful ba tayo sa Kanya? So, sa ngayon, ito po yung question na ibibigay ko po sa inyo. Willing ba tayong i-accept ang challenge na ibinigay sa atin ni Lord? Dahil ang pagkatawag sa atin ni Lord, hindi lang para tumanggap, humingi o hihingi tayo ng pag may sakit, hihingi tayo ng kagalingan, hihingi tayo ng blessing. Meron din naman give and take. Dapat magbibigay din naman tayo sa ating Panginoon Diyos. Susunod din tayo sa utos niya. So, gagawin din natin yung mga pinapagawa niya. So, ito po yung tatlo sa mga challenges na dapat natin ma-overcome. Unang-una, obeying God's command. Isa sa mabigat na challenges, ito nga yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon Diyos, yung mag-disciple, maging disciple maker. Ito po yung hindi biro. Pero makikita po natin, nagpakita ng example ng ating Panginoong Jesus. Nakita natin kung gaano ka-productive, kung gaano ka-fruitful yung mga disciple, lalo yung time na nawala na po o bumalik na sa heaven ng ating Panginoong Jesus. At kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, nakakarinig tayo ng Word of God. Hanggang ngayon, nakukuhaan natin ng inspiration yung mga apostol o yung mga dinisciple ng ating Panginoong Jesus.
ito yung ginagawa na, dito tayo kumukuha ng lakas. Dahil sa totoo lang po, mas mahirap yung mga napagdaanan nila kumpara sa time natin ngayon. Mas mahirap yung naging sitwasyon ng mga disciples nung una kumpara sa panahon natin ngayon. Kaya kung mapapansin nga po natin, may mga iba't ibang challenges. Iba yung challenges nung panahon ng mga disciple at iba rin naman po yung challenges natin ngayon. Pero ang importante lang, anuman yung challenges na meron tayo na kinakarap natin, importante, sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon Diyos. Nananatili tayong faithful sa Kanya, anuman yung nangyari. Dahil sa atin, hindi naman po tayo exempted sa anuman pagsubok o anuman testing, lalo na't habang nandirito pa tayo sa Word. Ang sa atin lang, manatili tayong maging faithful sa Kanya at nagdi-disciple, maging disciple maker. Number 2 naman po, for saving soul. Dahil may mga nag-effort sa atin, may mga nagtiyaga, kaya tayo ngayon na nandirito, kaya tayo nakakilala sa ating Panginoon Diyos, dapat din tayo rin naman ay mag-effort din para sa ibang tao. Dapat maging instrumento rin tayo ng ating Panginoon Diyos, especially sa ating kapamilya. Minsan, maiisip po ba natin, paano tayo magiging effective sa ibang tao kung yung mismong kasama natin sa pamilya ay hindi natin madala sa ating Panginoon? Dapat mauna nating i-save, unahin nating i-save yung kapamilya natin bago tayo mag-minister sa ibang tao. At syempre, isigurado rin natin na tayo rin po ay ligtas. Kasi mahirap din naman kung nag-share tayo ng Word of God, pero kung tayo rin naman po sa ating sarili, may doubt po tayo, at minsan, nag-aalangan po tayong gumawa sa ating Panginoon Diyos. Number 3 naman po, for the sake of the next generation. Kung walang mga disciples na nag-effort o yung mga unang mananampalataya na nag-effort, ay hindi tayo makakarinig ng Word of God ngayon. Wala tayo ngayon dito. Kaya kung mapapansin natin, pasa-pasa, generation by generation. Kaya ngayon naman tayo sa generation natin ngayon, ito naman po na dapat din natin maipasa para for the sake of next generation, nandun pa rin yung pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Nandun pa rin, nagdi-disciple, nandun pa rin yung patuloy na faithfulness sa ating Panginoon. Dahil ito yung another challenges na dapat ma-secure ang next generation. Lalo ngayon, napabigat ng pabigat yung mga challenges dahil sa technology. Dahil masyado nang expose yung mga bata o yung mga young people, kahit hindi mga young people, kahit yung mga may edad na, nasa age na, even mga senior, di po ba, dahil sa technology ngayon. Kaya sa atin, ito po yung question. Handa ba natin tanggapin ang challenge ng ating Panginoon? Panghawakan po natin yung promise ni Lord na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Sabi rin po ng ating salita ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. At kasama din sa journey natin yung cross, na papasanin natin ng cross. So, hindi po madali yung mga challenges na kinakaharapan po natin. Pero, ang kagandahan naman dito, worth it naman yung reward na matatanggap natin. Yung reward na matatanggap natin, hindi lang natin mapapakinabangan dito sa earth o dito sa lupa. Hanggang eternal life, mapapakinabangan po natin yung reward na yan kapag inaccept natin ang challenge, ang mga challenge na
pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya sa bawat isa po sa atin, nakikita natin yung gulo ng paligid, nakikita natin na halos wala ng yung protection. Yung Word of God lang, ito yung magiging protection ng bawat isa sa atin. Kaya handa ba natin i-accept ang challenge ng ating Panginoon? Again, ang prayer focus po natin, pray that we live faithfully in the presence and become committed disciple makers, obedient to God's call to reach and disciple the next generation. Let us all pray. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Salamat po sa patuloy ng pagpapaalala ng iyong banal na salita. Lord, lead us, Panginoon, na ma-accept po namin ang challenges na ipinapagawa mo, yung Great Commission niyo po, Panginoon. I-guide mo po kami sa mga tamang tao na madi-disciple namin. Hindi na para hanggang sa next generation, magiging faithful na susunod sa iyo, obedience sa calling mo po, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. At gan din po, Panginoon, pinagpe-pray po namin at para sa mga lost, na marinig po nila ang tinig mo, marinig po ang pagkatawag mo, na mag-response po kami sa tawag mo, mag-response na gamitin mo po kami para yung mga tao ay mag-response din po positively, tanggapin ka po nila bilang ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Ikaw lang po ang may hawak ng aming buhay, Lord Jesus. Lord, dalangin ko rin po sa mga nakikinig ngayon. Alam mo po ang mga needs nila. Alam mo po mga pinagdadaan ng mga struggle. Bless mo po, Panginoon. Bless mo po sila mentally, physically, spiritually, financially. Sa mga may karamdaman, Panginoon Diyos, na nakikinig ngayon, Lord, let there be healing sa mga latay na natanggap mo sa krus ng Kalbaryo, ay may kagalingan. Salamat po, Lord God, sa kabutihan mo. Inaking ko na ang tagumpay in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa bawat isa. God bless.